Mapagpalang araw mga kataba. Yan, syempre naman Mother's Day, rumarampa tayo. Alam niyo ba mga kataba, kahit Mother's Day, iniisip ko yung mga pwede kong bilhin, na pwede kong bigyan. Ang problema ko lang naman talaga madalas mga kataba, yung pambili. Kasi nga alam niyo naman kung hindi lang tayo medyo kulang sa budget o kung ano, ang dami kong gustong pagbigyan mga kataba, yung mga auntie-auntie ko, yung biyanan ko, yung mga tumutulong sa amin. At kahit naman hindi nila kami tinutulungan, simpleng generous lang itong si Mama Taba, hindi lang masyadong halata. Ganyan tayo mga kataba, kaya nga umiikot tayo eh. Tapos nandyan ako sa Jelexy, tingin ako ng tingin, ikot ako ng ikot. Hinagahanap ako ng mga pwede na affordable na masisiyahan naman yung pagbibigyan mga kataba. Kasi nga sa dami ng iniisip ko na bibigyan ko si ganito, bibigyan ko si ganyan. Hindi naman kailangan ng cake mga kataba eh. Pwede naman yung mga tinapay lang kasi yun namang pag tumatanda tayo, ayaw natin ng masyadong matamis o kung ano man. Ang daming bumibili, bawing-bawi yung mga nagtitinda ng cake, mga nagtitinda ng sweets mga kataba. Tapos wala silang mga discounted halos ng araw na yan. Kasi nga siguro sa dami ng bumibili, halos hindi na sila nagbigay ng discount. Sabi umaga meron daw, pero nung hapon halos wala na. Hindi talaga nauubusan ng mga bumibili mga kataba. Tignan nyo, meron mga iba't ibang klase. Tapos pumunta naman ako sa Red Ribbon yan. Iniikutan ko na yung buong area ng San Miguel mga kataba. Sa Red Ribbon naman, ang dami mo ring pagpipilian. Sabi ko nga, wow, cravings. Lalo na yung mga gusto mong bilhin. Alam niyo ba, paborito ko yung Braso de Mercedes. Iniirap-irapan ko na lang. Kasi sasakit lang yung loob mong pag hindi ka nakabili. Kaya nga tingin-tingin ka na lang. Tapos para ka kasing nag-i-inventory o para kang nag-i-scout mga kataba lang mga pwede mong bilhin na makakasave ka. Ganyan na lang lagi yung iniisip natin kahit mapagod ka pa, sumakit pa yung paa mo sa kakalakad. Ikot ka nang ikot sa mga pwede mong pagbilhan na makakasave ka na marami kang mabibili. Ganon tayo bilang nanay. Lagi nating iniisip magkano ba yan, masarap ba yan. Wag na, meron naman di ba nabibili na masarap naman sa affordable na price o halos wala nang laman yung lagayan ng cake. Nagtitingin ako, wala ba kayo yung half roll? No, ganun yung tinitignan natin mga kataba. Hindi naman ako nagsasawang magtanong ng magtanong. O yan yung Braso de Mercedes, oh. Nasa tapat ko lang. Diyan ako tumitingin sa may Red Ribbon kasama ng ube. Di ba mga kataba? Oh, lumakad na naman ako ng konti. Andyan naman ako sa may Cindy's mga kataba. Ang dami ring cake na mga nakalalagay dyan. Tapos, ang dami ring tao mga kataba. Meron din naman silang mga naka-promo. Kaso, hindi pa rin kaya nung budget natin yung mga nandiyan na naka-discount. Merong 20% discount sa bread mga kataba. Marunong naman ako mag-bake kasi minsan, syempre iba pa rin yung pag bumili ka. Mas presentable, pati yung packaging, ganyan. Marami namang bilihan ng cake dito sa area namin mga kataba. Halos lahat ka nandito na sila eh. Kaya nga inikot-ikutan ko yung mga yan eh. At wag lang tayong mapagod kasi makakabili rin tayo mga kataba. Kasi sa dami nga nang iniisip ko na pwedeng pagbigyan. Yun lang nga binabanggit ko na wala na silang masyadong discounted na cake. Tapos, doon ko lang na-trace na matagal na palang merong Butterworld. Kasi, di ba mga kataba, Butterworld naman yung pinasukan namin. Meron na pala silang almost 1 year dyan sa area na yan, hindi namin alam. Umikot din ako ng umikot. Di ba, ang layo ng narating namin. Naikot ko yung area ng Robinson, yung mga hile-hilera ng cake. Sabi ko nga, hindi ko nararamdaman yung masakit yung paa ko eh. Ang tinitignan ko dyan yung mga posible kong mabibili. O, meron naman silang mga coffee, may juice. Alam nyo ba, ang nabili ko dyan sa Butterworld, mga kataba, sa dami ng mga cakes na inikot-ikutan ko, piyaya. Naisip ko na pwede na yan kay Ima. Kasi, alam niyo naman, hindi masyadong matamis yung iniisip ko lagi na ibibili. Kasi yung sugar nga, lagi nating iniisip yung sugar. Tapos, paglabas naman namin ng Robinson, meron palang mga bulaklak na nakahilera dyan. Tapos lagi kong pinaparinggan yung mga anak ko. Wow, bulaklak! Sakto pa naman, Mother's Day. Yung kunwari, hindi ka nag-iintay ng abot ng bulaklak. Pero siyempre, nag-iintay ka rin kahit nga tig-isang pirasong bulaklak lang. Yung tig 20 pesos na bibili sa simbahan. Di ba mga kataba? Siyempre, iba pa rin yung may flower arrangement. Wow, flower arrangement. Ganun tayo mga kataba. Kunwari lang, sige, huwag ka nang bumili niyan, mahal yan. O, wag mo na ako ibili niyan, ibili mo na lang ng ganito. Pero di ba mga kataba, pagdating ko naman sa bahay, yan, meron din kasing ibinigay yung aking manugang mga kataba na cake. Sabi ko nga, mga simpleng bagay lang, lagi tayo nagpapasalamat sa kanila. Yung kunwari, hindi ka nag-iintay, pero meron naman talaga na sa isip mo na sana meron naman kahit konti. Sana kahit naman na ganito lang, 5 pisong ganito, meron tayong makakuha sa mga anak mo. Di ba mga kataba? Kunwari lang yun.
Kasi masisihan ka naman kung ano naman yung ibinigay sa'yo eh. O simpleng gesture ng bulaklak, di ba mga kataba? Lagi kong sinasabi, nako sana ganito na lang ang ibinili mo anak. Sana ganyan na lang. Ganun tayo bilang nanay, lagi nating iniisip yung mga pwede na ipalit yan, katulad niyang plastic na bouquet na yan. Sabi ko sa anak ko, sana pagkain na lang yan. Tapos sabi naman ng anak ko, ikaw naman ma, madalang lang yan, minsan lang yan. O sige man, sa susunod, kaso nabili ko na eh. Nagre-reklamo pa ako mga kataba. Kasi nga naman, puro naman iniisip ko na, ganito na lang sana, ang binili mo anak, ganyan-ganon na lang. Kasi alam niyo naman, pag nagbabudget ka, pag yung, tulad yan, gumawa ko ng flower arrangement na ang laman eh, bigas at manok, di ba mga kataba? Kasi mas masisiyahan ako kung yan yung inabot sa akin ng anak ko. Pero ang totoo mga kataba, ganyan talaga tayo. Lagi nating iniisip na sana ganito na lang yung ibinili. Kasi alam niyo naman, di ba mahirap ang buhay. Iniisip natin na hindi natin makakain yung bulaklak. Ganyan talaga tayo mag-isip bilang nanay. Pero honestly mga kataba, appreciated ko naman yung mga anak ko sa mga ganyang gesture nila. Ang sa akin lang, kahit na last priority tayo bilang nanay, lagi nating iniisip yung mga anak natin at ang buong pamilya.